First on the news, more PUV drivers affected by the rising fuel costs have received 5,000 peso cash assistance from the Department of Social Welfare and Development. We have mobile journalist Evan Tarinque reporting live from Quezon City. Evan, ano balita dyan? Kaninang umaga nga, halos lumagpas na o paikot-ikot na yung pila dito nga sa loob ng Quezon Memorial Circle para nga yan sa mga delivery riders na kukuha ng kanilang cash assistance mula sa DSWD ngayong araw. Pero ngayon, makikita natin, onting ikot lang natin yung current situation. So ngayon, ito na yung itsura ngayon ng ating lugar. Makikita natin, halos bakante na lahat. Pero kanina, itong mga upuan na to, itong mga puting upuan na to, halos hindi mo makikita yan at punong-puno na yan ng mga ating mga rider. Pero kanina, nakausap natin yung ilang mga rider na nakakuha na nung kanilang mga cash assistance. Mabilis naman daw yung proseso, no? Within 1 hour, nakakuha kagad sila nung kanilang ayuda. Pero matagal lang daw talaga yung pagpila dahil kanina may mga nakausap tayo. Alas 5 pa lang na madaling araw, nakapila na nga dito sa loob ng QC Circle para nga makakuha na kaagad nung kanilang mga ayuda at makabayahi pa ngayong umaga pagkatapos nga nitong kanilang pagkuha ng kanilang payout. Diego, Angela? Okay, so mga hanggang anong oras daw po pwede kumuha? To be clear, Evan, today is still the distribution for the delivery riders. Tama ka dyan, Angela. No? For today, delivery riders pa rin yung mga binibigyan ng cash assistance. So in terms of oras, Angela, open naman daw sila buong araw. Pero kung napansin ng mga staff dito, na within 30 minutes, wala nang pumapasok o dumadating na kukuha ng cash assistance, magsasara na raw sila. So definitely, walang oras kung hanggang anong oras sila bukas. Pero paalala na rin natin, Angela, no, dahil nga reminders, ngayong araw is for delivery riders lang. Kanina kasi may mga nakausap tayo na yung mga hindi naka-claim kahapon ng kanilang cash assistance hindi pinagbigyan na makakuha ng kanilang cash assistance ngayong araw. Ang payo sa kanila ng DSWD, antayin yung araw ng special payout. Dahil ngayong araw naka-schedule is from I to J, if I'm not correct, tama. J to R pala for today. No? Sila yung mga apelidong J to R, sila yung mga nakalista ngayong araw na kukuha ng mga cash assistance at expected nga raw na umabot sa 15,000 na mga riders yung kukuha nito ngayong araw. Angela? Evan, linawin natin, no? Ang payout is per name, per person, no? Not per platform. Kasi yesterday, may nagtatanong na mga rider na kunyari, nagjo-joyride daw siya, nag-aangkas, tapos nag-grab din siya. Kala niya siguro per platform, humingi ng 2, pero isa lang, no? Regardless kung ilan ang platform mo. Tama ka dyan, Diego. No? Regardless kung ilan yung hawak mong TNBS or TNC app, no, iisa lang yan. No, kasi kanina may confusion nga na nangyari dito. Merong isang rider na pumila dito na akala niya nakapila siya doon or nakalagay yung pangalan niya doon sa MC Taxi na araw. Pero turns out, nalista siya doon sa mga food delivery rider which is kahapon. So, ang nangyari, hindi siya nakakuha ng kanyang cash assistance at ngayon, mag-aantay siya ng special payout na i-announce pa yan sa mga susunod na araw. Diego? Okay, sa after ng schedule ng mga delivery riders, sino naman yung pwede nang kumuha ng kanilang ayuda? Angela, bukas naka-schedule naman yung mga MC Taxi riders na kumuha nung kanilang mga ayuda. Dito pa rin yan sa Quezon Memorial Circle. No? Kadalasan, ang oras kasi ng pagkuha is 7 a.m. Pero turns out kasi maraming mga kapatid natin na rider na dumarating mas maaga. So mas napapaaga ng konti yung pamimigay ng ayuda. Pero in terms of that, mabilis naman yung pag-ayos yung ating mga pagkuha ng payout. No? Kailangan lang talaga nila, dala nila yung mga lisensya at photocopy ng kanilang mga lisensya dahil doon sa mismong photocopy ng kanilang mga lisensya, pipirma silang 3 beses para maging pruweba nga na nakakuha na sila ng kanilang cash assistance. Angela? And lastly, just to be clear, lahat na makukuha ng kanilang ayuda dyan, whether you're PUV driver or jeepney driver, diba, TNVS rider, ay dyan lang nila malalaman
yung kung nakalista yung pangalan nila. Wala silang pwedeng puntahan na website to make sure na nakalista yung mga pangalan nila. Angela, no, even before, no, may naglalabas na ng list yung LTFRB ng document kung saan pwede nga nila ma-check yung kanilang mga pangalan, kung saan sila nakalista, no, dahil para nga maiwasan yung confusion na gaya nga nung nangyari kanina, na akala niya bukas pa siya kukuha ng payout, bigla pa lang kahapon pala dapat. So, merong list ng LTFRB at na pwedeng tignan ng mga kapatid natin na riders para nga mas secure nila at mas sure nila na meron silang pangalan at nakalista sila. Pero yung mga kapatid natin naman at pag dumating dito, wala sila doon sa listahan, pwede silang lumapit dito sa help desk sa aking likuran na kung saan naman ininis na sila, mag-register sila ng panibagong pangalan at yun nga, isasabay pa rin yan doon sa pagbigay ng ayuda doon sa special payout ng DSWD sa mga susunod na araw. Pero last na I've heard na baka baka after Holy Week pa ipalabas itong special payout na to, Angela. Oo. And if I'm not mistaken, yung listahan talaga ay manggagaling sa LGU, 'di ba? Kasi sila daw nakakaalam ng mga yung mga pangalan doon sa kanilang lugar. Anyway, Diego. Oh, thank you for that. Mobile journalist Evan Tarinque.